Okay, gumawa na lang ako ng video para may paliwanag ko na maigi. So, kasi para makagawa tayo ng chords, kailangan maintindihan mo muna yung tinatawag na major scale. Para naman makagawa tayo ng major scale, kailangan maintindihan mo yung half step tsaka whole step. So, bali do sa sinend ko na na guide, bali ito papaliwanag ko. So, kasi saan na ba yun? So, familiar ka naman siguro dun sa mga name ng bawat key. So, meron ka naman bibigyan ako ng picture. So, bali yung half step ganito yun. Uh, ang half step is bali ano siya yung magkatabing key. So, from here, itong C tsaka itong white key na C tsaka ito itim na na kina C sharp tsaka D flat magkatabi yan. Ganon din itong D tsaka D sharp E flat. Tapos exception lang itong E tsaka F tsaka itong B tsaka C kasi wala silang katabi na black key. So bali magkatabi silang puti. So yung half step is yung yung kalahating step from dito dun sa kasunod niya na key. Dun sa katabi niya na key. Kaya dito sa itong C to C sharp half step, C sharp to D half step, D to D sharp half step, D sharp to E half step. Tapos ito E to F half step, tapos F to F sharp to G, G to G sharp, G sharp to A to A sharp, A sharp to B, then B to C. So, bali wag ka mako-confuse dito sa dalawang to. Yan. Basta ang half step, yung magkatabing key. Magkatabing key siya. Tapos, ang whole step naman, syempre, dalawang half step. So, kung whole step from C, so, dalawang half step, C to C sharp to D, whole step. So, dito medyo nakakalito yan dito sa E. Para na dyan, kasi dalawang half step nga, madalas ang nagiging mistake kasi pag halimbawa sa half step ng makadalasan, akala nila itong ETF, whole step yan. Pero, half step lang yan. So, kung mag-whole step ka from E, bali, F to F sharp. Ganon din dito sa B. Kung mag-whole step ka, kung mag-apply ka ng whole step, so magiging C to C sharp. So, bali paliwanag ko po kung paano yung importance nun yung importance ng kung paano ina-apply yun. Kasi kung sa na, kung mag-form ka na ng scale, ang major scale kasi is composed ng saan ba yan? Teka. Clear ko lang ito. Yun. So, ang whole step kasi ay ang major scale kasi ang major scale important siya para makabuo ka ng chord. So, ang major scale ay saan ba yun? Whole step. Ayan. So, bali, whole step. Tapos, whole step uli. Then, half step. Tapos, tatlong whole step, tapos isang half step. So, tatlong whole step. Whole step. Yan. Ayos. Isang half step. Yan.
So, bali yan yung formula ng pag-create ng major scale. So, kung papansinin natin dito, kung kukunin natin yung major scale ng C, ano siya? Bali, ito lang, yung puro puti. Yan o, C, whole step, D. Tapos, another whole step, E. Then, half step, E to F. Then, tatlong whole step, F to G, G to A, then B to C, and then another half step. So, bali, ang ano, yung ano ng major scale na C is C, D, E, F, G, A, B, C. So, bali yun yung binigay ko sa iyo na formula. Kaya gano'n, kailangan sunod-sunod kasi siya kung magka-counting ka. Bali, ang counting mo pag ganun. Ganun ang counting mo. Yan, nagbigay ako ng format. Kasi bali, ang bibigay ko ngayong assignment sa iyo, kukunin mo ngayon yung major scale naman ng D, E, F, G, A, B. So, bali, sundin mo lang tong formula na to. Tapos, message mo sa akin kung ano yung mga key ng yun nga, ng D, E, F, G, A, B. So, obviously, kung, for example, sa D, kung halimbawa, whole step. So, whole step, E. Tapos, whole step uli, F sharp. Then, half step, G. Then, whole step. Then, whole step. Then, whole step, may C sharp, then D. So, kung mapapansin mo, kung ang D, meron siyang dalawang block key. So, wag kang ma-confuse na dahil yung sa C, puro puti. Sila din lahat, puro puti or puro itim. May combination yun. Basta, sundan mo lang tong formula nito. Tapos, send mo sa akin kung ano yung makukuha mo from D to B. Okay? So, yun lang. Send mo lang sa akin yung answer mo.